Taurus, hi! Welcome to Mystic Queen PH at titinan natin ang energies ng inyong kaperahan ngayong May 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mystic Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay, let's see Taurus, money, career, finances for you ngayong May 2024. You have exaltation. So this is Moon in Taurus in the second house. Wow. So second house is money, your finances. So ngayong May, I think you will be very happy, no? Merong mga bagay na magandang mangyayari pagdating sa mga pinagkakakitaan mo. Pwedeng mas dadami yung sales mo, mas dadami yung, kung may business ka, maaring meron kang bagong source of income. Yung iba, kahit na merong existing na trabaho, maaring kayo ay magsisimulang magnegosyo. So ngayon, you are really focused on maintaining your financial stability. Ayan. So you have Jupiter in Aquarius in the 11th house. 11th house is about community, and itong Jupiter is abundance, prosperity, good luck. So yung iba sa inyo, kung kayo ay let's say nasa social media, kasi yan yung member ka ng community, may mga followers ka, you are content creator, I think mas lalong magbo-boom yung iyong online business, no? Kasi online business rin yan because you're earning money from online, 'di ba? You're earning money online. So I think you will have more opportunities ngayon to showcase your talents, your skills. Pwedeng yung iba sa inyo, kung hindi man kayo sa online nagwo-work, no, maaring sa community or sa trabaho nyo, sa career nyo, sa business ninyo, merong certain level of popularity and recognition sa inyo dahil sa inyong mga ginagawa, sa inyong contribution sa trabaho, sa business, sa career ninyo. So, maaring iba sa inyo, magiging sikat kasi may marireceive kayong award or meron kayong recognition galing sa inyong boss dahil sa inyong job well done. You also have Jupiter in Scorpio in the 8th house. So, some of you pwedeng papasok sa isang investment. Oo. So, with Jupiter here, ang daming mga positive energies regarding your finances, no? Jupiter is the planet of good luck, abundance, expansion. So, kung kayo ay nakapagsimula na dati pa na pumasok sa isang investment, stock market, cryptocurrency, and other forms of investments, maaari ngayon makikita nyo na yung resulta ng inyong ininvest, no? Umuunlad siya, nag-grow siya. Some of you, pwedeng yung investments na yan, kasama nyo dyan yung business partners ninyo or yung romantic person ninyo, no? Oo. We have Mars in Aries in the first house. So, ito yung pagiging impulsive, no? Maaring yung iba sa inyo pagdating sa decision making sa trabaho, sa career, sa finances ninyo, pwedeng maging impulsive kayo, yung parang biglaan kayo magdedesisyon. So, you have to be careful din kasi minsan kapag minamadali or hindi natin napag-iisipan yung mga decision natin, medyo nagkakaroon ng problema, no? So, you have to be careful. Oo. So, let's see what else. Parang meron kang mga aasikasuhin rin, no? Medyo magiging busy ka ngayong May sa iyong trabaho, sa career, sa business mo. Para kasing marami kang ideas ngayon na gusto mong gawin, gusto mong pagsabay-sabayin. So, just make sure lang na kaya mong i-handle. So, let's see ano pa. For Taurus, kaperahan ngayong May. You have the Two of Cups. So, definitely business partnership yung iba sa inyo. Meron kang tao na very supportive sa ginagawa mo, sa career mo. You have the Four of Cups. Maaring some of you, if you are in a relationship,
pwedeng sa pagiging busy nyo, wala na kayong masyadong oras at panahon sa mahal nyo sa buhay, sa partner ninyo. Parang may nagsasuffer dito, no? So, kumbaga, kailangan dito mabalance mo yung oras at panahon mo sa mga bagay na importante sa'yo. Kasi syempre, pag imbalance, merong nagsasuffer, merong hindi nakakakuha ng sapat na atensyon. Whether this is a person or isa pang importanteng bagay sa buhay mo. You have the 10 of coins. So, this is financial stability, financial abundance. So, hindi naman magiging problema sa'yo yung pera, no? Ngayong May. I think you will have more opportunities na palaguin pa yung pera na meron ka ngayon. Yung career mo, mas mag-evolve, no? Mas uunlad. Some of you may promotion or may investments kayo na papasukin tapos malaki yung return or kikitain nyo dyan. You have the Tower and the 6 of coins. So, maari ring merong unexpected spending ngayong May para sa inyo. Maaring meron kayong kailangan tulungan. Pwedeng mangangailangan to ng pera, no? Itong tutulungan mo. So, financial assistance ito. With the Tower kasi, this is something unexpected. Pwedeng bigla ang pangangailangan, no? So, that's why nga kanina rin, nabanggit ko na pagdating rin sa decision making nyo, wag kayo masyadong pabigla-bigla, lalo na sa paggastos, no? Kahit na maraming dumarating na blessings financially, ito rin yung time na mas maganda na mag-save ng money, mag-ipon. Oo. Kasi yung iba, kung gaano karami yung pumapasok na pera, ganun din sila karami na mag-spend. Oo. So, let's see, you have therapy. So, you are healing from your past mistakes. So, kung meron kang naging bad decision sa iyong pera, sa career mo, sa business mo, so, unti-unti nag-heal ka dyan. So, you also have history. So, maaaring meron kang binabalikan or babalikan na dati mong naging negosyo, trabaho, or business. Or isang idea na pwede mong pagkakitaan. Tapos ngayon, mas may oras at panahon ka na nagawin yan, kaya babalikan mo na. You also have unsteady. So, yeah, I think ito yung pagdating sa cash flow, no? Kaya kailangan i-monitor mo ng maigi yan. Kasi nga sabi hindi naman porket malaki yung kinikita mo, ibig sabihin nun, uunlad ka na agad. Depende na rin yan sa spending habits mo. Kasi yung iba, lumaki yung sweldo, lumaki rin yung gastos nila. Kasi mas nag-commit sila sa ibang mga bayarin like kumuha ng sasakyan, ng bahay, nag-loan, 'di ba? So naging mas mataas yung monthly expenses nila. So be very careful with your money. The people you are always with influence your future. Yes, na kumbaga, kung sino yung mga taong nakakasama mo, nakakahalubilo mo, sila rin yung malaking impluwensya sa'yo pagdating sa pagdedesisyon sa pera. So, choose your influencers wisely, no? Na example, yung kaibigan mo, alam mo na may pagkamagastos siya, pag lalabas, laging bumibili ng kung ano-ano na hindi naman kailangan. Tapos minsan na-impluwensyahan ka na kahit hindi mo kailangan, bibiliin mo. Or kahit na hindi mo gustong kainin, kakainin mo. Kasi parang just to fit in, 'di ba? So, kung ikaw naman ay nakakasama mo yung mga taong ang pinag-uusapan, business, no, negosyo, paano magpaunlad ng pera, stock market, so syempre ikaw, magiging interesado ka rin doon, lalo na't nakikita mo kung ano yung nagiging resulta sa kanila nung mga ginagawa nila, na interest nila sa pag-handle ng finances nila. So, depende na talaga yan sa makaka-impluwensya sa inyo. So, choose your people, no, na choose your circle, kumbaga. Let's see. Now is the time to get out into the world and connect in authentic ways. Ayan. So, you will be connecting more sa ibang tao. Siguro, mas magne-network ka ngayon. And mas ipapakita mo yung totoong ikaw. At, you don't need to fit in, no? Parang, you don't need na ibahin yung sarili mo para lang mag-fit in ka sa gusto ng iba. Kasi ma-attract mo naman kung sino talaga yung mga soul family mo Use your discernment and fortitude to achieve your goals and find a new rhythm. Ayan. So, yung fortitude and discernment. So, ikaw mismo makakaalam niyan kung ano ang makakabuti para sa'yo. Oo, pag-aralin mong maigi. Kasi minsan, obvious na,
obvious na mali yun, gagawin pa rin, 'di ba? So for some of you, you are going to focus on what would be best for you para yun yung magiging way mo, no? Para maisakatuparan mo yung goals mo. Kung ano yung mga actions na dapat mong gawin. Okay? So that is your reading, Taurus. Thank you so much. Bye!